Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Miyerkules. 61 anyos na babaeng pauwi galing sa simbahan, patay matapos masagasaan ng bus sa Dagupan City. Mga ambulant vendor sa Mangaldan, Pangasinan na bulabog sa operasyon ng poso. Ilang paninda kumpiskado. Iba't ibang aktibidad tampok sa pagbubukas ng 453rd Aldo Ning, Pampanga. At saan kaya itong hiking adventure na abot kamay mo ang mga ulap? Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, umpisa natin ang balitaan hinggil sa disgrasya sa kalsada. Si 61 anyos na babaeng pauwi galing sa simbahan, patay matapos masagasaan ng bus sa Dagupan City. Nakaalerto Jasmine Gabriel Galban. Matindi ang pagdadalamhati ng magkakapatid na Abalos matapos mamatay ang kanilang ina nang masagasaan ng bus sa Dagupan City noong linggo ng tanghali, December 1. Pauwi na raw galing sa simbahan ng biktima na si Liberty Abalos. Naglalakad siya sa Mayombo, Karanglaan Road nang masagasaan siya ng bus na papasok na sa terminal. Masakit para sa pamilya ang mangulila po ng isang magulang. Ayon naman po sa driver at ng konduktor, hindi po nila daw nakita yung tao. Blind spot na lang po daw. Dinala pa sa pagamutan ng biktima pero idiniklarang dead on arrival. Sa investigasyon ng pulisya, papasok na sa terminal ang bus at nakatawid na ang bus sa kalsada. Hindi raw napansin ng driver ang naglalakad na biktima. Huminto na lang umano ang bus nang sumenyas ang security guard ng terminal. Tinanong po natin na tama po nung pedestrian po natin ay yun nga, napabihan ng buhay. Sinampahan na ng kaso ng pulisya ang driver ng bus. Samantala, ngayong holiday season, patuloy ang panawagan ng pulisya sa mga motorista na mag-ingat sa pagmamaneho para makaiwas sa aksidente. Tiyaking kondisyon ng sasakyan bago bumiyahe at iwasan din magmaneho kung nakainom ng alak. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mga ambulant vendor sa Mangaldan, Pangasinan na bulabog sa operasyon ng poso. Ilang paninda ang kumpiskado. Nakatutok CJ Turida. I-shout mo nga kay 024. Bago mag-alas 9 kaninang umaga, nang ikasa ng Public Order and Safety Office ang kanilang operasyon kontra sa mga ambulant vendor sa Mangaldan, Pangasinan. So, from there, hawakan nyo lang. Bigay sa kanya. Hinati sa dalawang grupo ang mga deputized post enforcer upang pangunahan ang operasyon. Sinuyod ang Biagtan Street sa palibot ng pamilihang bayan. Dito pumupwesto ang ilang ambulant vendor. Sa bahaging ito, kinumpiska ang paninda ng isa sa mga iligal na nagtitinda sa lugar. Nakatakbo ang iba pa. Tinangkapang kunin ang kinumpiskang panindang isda ng isa sa mga ambulant vendor, pero pinigilan siya ng autoridad at ipinaliwanag ang kanilang paglabag. Kasi nyo kami, takakasya nyo kayo, pero si panalakuan nyo, illegal. Dadalhin ang mga nakumpiskang paninda sa poso at doon tutubusin kapalit ng multa. In fairness to the other fish vendors, dapat lang na doon sila maninda sa fish vendors area. Hindi ho dito sa may gulayan dahil kawawa naman yung mga nagtitinda ho ng isda doon sa fish vendors area. Matagal na raw na problema ng mga lehitimong fish vendor ang panlalamang ng mga ambulant vendor. Ilan sa mga ambulant vendor, mga dayo pa sa Mangaldan. That is the main problem of my association. Most of the buyers hindi na pumapasok. Madalang na lang. Panawagan nila sa mga ambulant vendor na maging patas sa pagkahanap buhay. Kasama si Henry Duminsil, CJ Turida, One North Central Luzon. Isang motorsiklo sa Kalasyaw, Pangasinan nagliyab. Insidente sa pool sa video. May ulat si Jeric Pasilyao.
Labis ang panghihinayang ni Mang Ricky ng Barangay Gabon, Calasiao, Pangasinan. Ang mahigit 20,000 pisong halaga kasi ng kanyang motorsiklo, bigla na lamang naglaho matapos itong magliyab. Kwento ni Mang Ricky, hiniram lamang daw ng isa niyang kaibigan ng motorsiklo, subalit habang umaandar, bigla na lang umanong sumiklab ang apoy sa motorsiklo. Yung kasama kong driver, bumibili ng pyesa sa labas dahil wala siyang magamit na motor. Biglang nagliyab daw. Sa investigasyon ng BFP, may tumagas umanong gasolina mula sa motorsiklo na posibleng pinagmulan ng apoy habang ito'y umaandar. Hindi niya napansin na may nag-spill sa kanilang tangke. So nung nag-start na po yung kanyang motorsiklo, nung tinadyakan na niya siguro dahil medyo grounded at medyo luma na rin po kasi yung motor, doon po siguro nagkaroon ng spark. Mabuti na lang daw at naapula agad ang apoy ng isang lalaking tumulong gamit ang fire extinguisher. Balak sanang palagyan ng sidecar ni Mang Ricky ang kanyang motorsiklo para sana ipasada at makadagdag sa kita ng kanyang pamilya. Wala. Wala tayong gagastos. Oo, nanghihinayan dahil kakabitan ko sana ng sidecar. Nandun na yung sidecar niya, kaya lang ganyan ang nangyari. Paalala ng BFP na laging i-check kung nasa maayos na kondisyon ng mga sasakyan, lalo na kung babiyahin ng malayo. Mainam umanong i-check ang electrical system ng mga sasakyan bago gamitin. Kasama si Jing Dacanay, Jarek Pasilyao, 1 North Central, Luzon. Niyanig naman ng magnitude 5.7 na lindol ang Ilocos Norte kaninang bago mag-alas 3 ng madaling araw. Ayon sa PHIVOLCS na italang epicenter ng lindol, 4 na kilometro timog kanluran ng bayan ng Bangi. Intensity 5 ang naramdamang lakas ng pagyanig sa Lawag City, Pagudpud, Dumalneg, Burgos, Pasukin, Bacara, Adams, Sarat at San Nicolas na pawang nasa Ilocos Norte. Intensity 4 naman sa ibang bayan tulad sa Batak, Corimao at Pinili. Gayun din sa ilang pang lugar sa mga probinsya ng Ilocos Sur, Abra, Benguet at Mountain Province. Intensity 3 naman sa La Trinidad, Benguet. Sa San Nicolas, Ilocos Norte, naglabasa ng mga call center agent mula sa gusali ng kanilang pinapasukan. May ilang empleyadong nahimatay, dala ng takot at kaba sa naranasang lakas ng lindol. Naglabasa naman ang mga crew ng isang fast food chain sa Lawag City. Ang 2 empleyado na ito, umupo na lang sa gilid ng kalsada. Samantala, kakulangan sa supply ng bangus nararanasan ngayong holiday season. Presyo nito tumaas ng 5 hanggang 10 piso ang kada kilo. May live report si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, ilang araw nang mataas ang presyo ng bangus dito sa Magsaysay Fish Market sa lungsod ng Dagupan. At ayon sa mga bangus grower, inaasahang tataas pang presyo hanggang sa mga susunod na araw. Wala halos bentang bangus kaninang umaga sa Magsaysay Fish Market sa Dagupan City. Dahil sa kakaunting dumarating na supply, karaniwan daw na tuwing gabi na lang ibinabagsak sa fish market ang mga supply ng bangus. Kung noong nakaraang mga linggo, 2 motorboat ng bangus ang ibinabagsak kay Aling Raquel, ngayong linggo, swerte na raw kung mapuno ng bangus ang isang motorboat na dinideliver sa kanya. Konti. Kaya mahal kasi kukunti na. Yung iba hina-harvest na, tapos yung iba na. Dahil sa kakaunting supply ng bangus, tumaas din ng 5 piso hanggang 10 piso ang kada kilo. Inaasahan pa raw na tataas ito pagsapit ng Christmas at New Year. Itong Pasko, baka tataas pa raw. Yun ang sinabi ng binila namin. Bibili pa rin. Siyempre, walang ulam na kailangan eh. Pangamba ng mga negosyante ang kawalan ng supply ng bangus sa Christmas at New Year. Pero giit ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, mayroong sapat na supply ng bangus ngayong holiday season. Ayon sa mga bangus growers sa Pangasinan, tinatiming daw nila ang pag-harvest ng bangus sa 4th week hanggang 5th week ng December, eksakto sa selebrasyon ng Pasko at Bagong Taon. Meron naman from south na dumadating. Pero siyempre, yung mga consumer gusto yung galing dito sa lalawigan natin eh. Pero yung mga ibang area, may dumadating na bangus naman. Sa ngayon, nasa 115 hanggang 120 pesos per kilo ang maliliit na sizes ng bangus, habang nasa 140 hanggang 160 per kilo ang malalaking sizes. Chris, bukod sa presyo ng bangus, tumaas din ang presyo ng sari-saring isda gaya na lamang sa presyo ng galunggong. Ang fresh galunggong ay nasa 240 hanggang 260 pesos per kilo, habang yung imported naman o yung frozen ay nasa 180 hanggang 200 pesos per kilo. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban.
Nagsimula na ang iba't ibang festivities para sa week-long celebration ng ika-453rd Aldoning Kapampangan sa Pampanga. Sinimulan sa misa ang selebrasyon ng ika-453rd Aldoning Kapampangan na may temang nagpapakita ng pasasalamat at pagmamalaki ng mga Kapampangan sa mayamang kultura at kasaysayan ng probinsya. Bilang pagpupugay sa mga kabataan, tinipon ang nasa 961 na scholars para bigyan ng tulong pinansyal kabilang na ang mga AITA scholars mula sa mga bayan ng Porac at Florida Blanca. Gayun din ang mga pumasa sa board exam kamakailan. Nagkaroon din ng Agribusiness Trade Fair kung saan tampok naman ang iba't ibang produktong tatak Pampanga tulad na lang ng batirol na binigyan ng twist. Pagsapit ng gabi, muling nagningning ang Kapitolyo sa official Christmas lighting ng Arnedo Park. Bukod sa opening ng lights na puno rin ng kantahan, sayawan at kasiyahan, ang selebrasyon sa cultural performances. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Isang lalaki ang natagpo ang palutang-lutang sa Sinucalan River sa bahagi ng barangay Lasip Chico sa Dagupan City noong November 30, araw ng Sabado. Sa investigasyon ng pulisya, huling namataan ang biktima na lasing at natutulog sa duyan sa tabi ng ilog hapon noong November 29. Pero makalipas ang ilang sandali, hindi na raw nakita ang biktima sa duyan kaya nag-report sa barangay ang kanyang mga kaanak. Nagsagawa ng search operation sa biktima hanggang sa makita na lang siyang nakalutang sa ilog. Rape cases sa Mangaldan, Pangasinan pumalo na sa 23 sa nakalipas na 2 taon. Tutukan sa report. August 11 nitong taon, ginahasan ng kanyang sariling tiyuhin ang 10 taong gulang na batang babae sa Barangay Lanas, Mangaldan, Pangasinan. Isang concerned citizen ang nag-report sa barangay matapos namanong makita ang bata na duguan ang maselang bahagi ng katawan. Nai-report din ang insidente sa pulisya. Sa nakalipas na 2 taon, nakapagtala ang pulisya ng 23 kaso ng rape sa bayan. 11 ang naitala ngayong 2024. Kung titignan din natin is yung yung between yung victim saka yung perpetrator is my relationship within the family. Edad 5 ang pinakabatang biktima at karamihan sa mga insidente nangyari lamang sa loob ng bahay. Very alarming. Kasi bakit mas mataas pa yung rape incident natin kaysa dun sa ini-expect natin na crime against property. Napag-usapan na raw sa Peace and Order Council meeting ang maraming bilang ng rape cases sa bayan. Katuwang ng PNP ang MHO at MSWDO sa pagsasagawa ng mga intervention upang mapababa ang kaso ng panggagahasa sa bayan tulad ng information dissemination at symposium. Umuwi ng maaga sa gabi, di ba? Meron yung mga rape ng gabi. At the same time, doon sa mga parents, tignan nilang mabuti yung mga anak nila. Alagaan nilang mabuti. Ayon pa sa PNP, karaniwan ay lasing ang suspect bago isagawa ang panghahalay sa biktima. Mayroon na raw na arestong mga suspect. All these 11 rape cases naman is naipila na natin yung complaint sa piskalya and eventually na i-file yung case doon sa regional trial courts natin. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, 1 North, Central Luzon. Samantala, presyo ng karne ng kambing sa Calasiao, Pangasinan posibleng pumalo sa 500 pesos ang kada kilo sa Pasko at Bagong Taon. Sundan sa report. Inaasahang papalo sa 500 pesos per kilo ang presyo ng karne ng kambing sa papalapit na holiday season. Sa ngayon, nasa 450 pesos per kilo ang bentahan ng karne ng kambing sa Barangay Nalsian, Calasiao, Pangasinan. Kasi pag kami dito, New Year, umaabot kami ng 500 per kilo sa Pasko. Yun lang. Pero yun lang 2 araw na yun, 500. Kasi sinasamantala din kami ng mga supplier eh. Mataas din sila ng magbigay dito sa mga biyahero, mga wisdi. Kaya siyempre, habulin namin yung presyo nila. Mataas na yung pero kailangan kahit na mataas. Naiwan ko lang sa kanila na naman dahil dati bili ko 380. Ayon sa ilang negosyante, nagsimula ng lumakas ang bintahan ng karne ng kambing ilang araw bago ang Kapaskuhan.
Kung dati nasa 3 kambing ang kanilang kinakatay kada araw, pagsapit ng Pasko at Bagong Taon, posibleng umabot daw sa 20 hanggang 40 kambing ang kanilang kakatayin dahil sa inaasahang paglakas ng demand nito. Sa livestock nga, halos wala nang mabili. Kasi ang kalaban namin dyan sa livestock, mga Bagyo, Aguo, La Union. Kaya lang yung mga tawid dagat, kasi namimili din kami ng tawid dagat Sa Masbate, ganun. Pag kulang supply, may mga tawid dagat ang tawag namin, sinasakay sa napiktuan yata sila ng bagyo. Kasama si Ron Alister Tanyedo, Jeric Pasilyao, 1 North Central Luzon. Aapaw ang ligaya at ganda sa Kapuso Ligaya at Fiesta ganda. sa Feria de Candon sa Candon City Arena, Candon City, Ilocos Sur sa December 5, alas 7 ng gabi. Featuring John Lucas, Juancho Trevino, El Villanueva, Katrina Halili, Ara San Agustin, Christopher Martin at John Rex, hosted by Pipita Curtis. Kaya kita-kits, mga kapuso. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Arestado ang umunoy big-time drug pusher na kabilang sa listahan ng high-value individuals ng PNP sa Nueva Ecija, maging ang 2 kasama nito sa bypass operation sa barangay Malimba, Gapan City, bandang alas 11:15 ng umaga kahapon. Ayon sa pulisya, nakuha mula sa kay alias Nani at mga umunoy parokyano nito ang nasa 53 grams ng hinihinalang shabu na nagkakalaga ng 360,000 pesos. Nabawi din mula sa mga sospek ang ginamit na mark money. Agad na dinala sa Gapan City Police Station ang mga sospek at sinampahan na ng kasong paglabag sa Republic Act 9165. Poso, maaga nang inilabas ang traffic scheme na ipatutupad sa December 6 para sa Christmas lighting sa Dagupan City. Silipin sa report. Puspusan ang paghahanda ng lokal na pamahalaan sa Christmas lighting sa Dagupan City sa darating na Biyernes, December 6. Kaya maaga nang inanunsyo ng Public Order and Safety Office ang ipatutupad na traffic scheme. Ayon sa Poso, kung sa nakalipas na mga taon ay isinasara sa mga motorista ang Quintas Bridge at maging ang kahabaan ng A.B. Fernandez West o downtown area, ngayong taon hindi ito isasara. Hindi po natin isasara ngayon yung A.B. Fernandez West kasi wala naman tayong pwedeng mapagdebultan, lalo ngayon sarado po yung Herrero. Tanging ang half lane ng A.B. Fernandez West sa tapat ng City Museum ang isasara. Mananatiling bukas sa mga motorista para daanan ang half lane ng kalsada. Pero sakali raw na lumampas sa inaasahang crowd estimate ang makikisaya sa selebrasyon, posibleng isara ang buong A.B. Fernandez West at padaanin sa Rizal Street ang mga maapektuhang sasakyan. Posibleng iwan po natin yung isang lane para sa mga motorista kasi yun nga lang tulad ng sabi ko, wala po kaming idea kung saan namin idadivert yung mga sasakyan. Bagamat inaasahan na raw ang traffic build-up sa Biyernes ng hapon, nauunawaan naman na raw ito ng mga motorista, lalo pat taon-taon na itong ginagawa sa syudad. Traffic yan sigurado, pero may alternative route nga ma'am, pwede kaming okay lang. Ayon sa Poso, inaasahang lampas sa 5,000 katao ang dadalo sa Christmas lighting sa syudad. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Simpleng selebrasyon ng Christmas party sa mga paaralan, mahigpit daw na ipatutupad ng DepEd. Sundan sa report.
Simula sa mga susunod na araw, asahan na ang kaliwat ka ng Christmas celebration o year-end party sa mga eskwelahan. Kasabay nito, nagpaalala ang Department of Education sa mga pampublikong paaralan sa simpleng selebrasyon ng Christmas party. Dapat daw isaalang-alang ang kakayanan ng mga magulang, lalo pat sunod-sunod ang hagupit ng mga nagdaang bagyo na nakaapekto sa kabuhayan ng ating mga kababayan. Sa Dagupan City, nakaschedule sa December 20 ang Christmas party sa mga paaralan. Malinaw na raw sa mga principal o school head ang polisiya ukol sa simpleng selebrasyon ng Christmas party. Kasundin namin yung patakaran ng DepEd, pero syempre yung mga parent naman, ayaw din naman nila na yung syempre year-end party ng mga bata sa school. Hindi naman bongga, basta simple lang yung mairaos lang nila yung Christmas party nila. Para sa magulang na si Mang Alfredo, hindi masamang magdiwang ng Christmas party, pero dapat daw na hindi maging mandatory ang contribution sa pagkain at gift giving. Para sa akin, okay lang. Kahit may coin kasi. May bagyo, may hirap eh. Walang pera. Ayon sa DepEd, hindi mandatory ang gift giving. Gayon din ang pagbibigay ng contribution sa pagkain. Karaniwan daw na ang teacher ang nagbibigay ng regalo sa mga learner na walang kakayanang makabili ng Christmas gift. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Sa kuhang yan ng National Task Force on West Philippine Sea, makikita ang pagbangga ng Chinese Coast Guard vessel 3302 sa BRP Dato Pagbuaya ng BFAR. 2 beses ding na water cannon ang BRP Dato Pagbuaya ng parehong barko ng CCG. Ayon kay PCG spokesperson on West Philippine Sea Concerns, Commodore J. Tariela, hinarang din ng CCG at mga barko ng People's Liberation Army Navy ng China ang 2 barko ng PCG, ang BRP Teresa Magbanwa at BRP Cabra. Naroon ang BFAR at PCG para magsagawa ng routine maritime patrol. Sa kabila nito, magpapatuloy raw ang PCG sa pagbabantay at pagprotekta sa interes ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nasa exclusive economic zone ng Pilipinas ang Bajo de Masinloc. Ayon naman sa spokesperson ng China Coast Guard, tinangka ng Pilipinas na manghimasok sa kanilang territorial waters. Pilipinas anila ang mapanganib na lumapit sa kanilang mga barko. Wala pang pahayag dito ang gobyerno ng Pilipinas. Samantala, idinulog na ng China sa United Nations ang kanilang pag-angkin sa Bajo de Masinloc. Kasunod yan ang pagsumite ng Chinese government sa kanilang statement on the baselines of the territorial seas nitong Lunes. Obligado kasi ang mga bansa na ilathala ang mga chart na nagpapakita ng hangganan ng kanilang continental shelves. Alinsunod sa Article 84 ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Batay sa ipinasa nilang statement, ipinakita nilang bahagi ng kanilang territorial waters ang Huangyandaw o ang Bajo de Masinloc. Noong Nobyembre rin nang ideklaraya ng China ilang araw matapos ipasa ni Pangulong Bongbong Marcos ang Maritime Zones Act na nagsasabing saklaw ng Pilipinas ang Bajo de Masinloc. Sabi noon ng National Maritime Council, walang legal na basihan ang pag-angkin doon ng China. Lalo't kinontra nito ang UNCLOS at ang 2016 Arbitral Award. Nasa 1,500 na multiple registrants sa Dagupan City, tinanggal na sa listahan ng COMELEC para maiwasan ang flying voters. Sundan sa report. Ilang buwan bago ang 2025 midterm elections, tinanggal na sa listahan ng mahigit sa 1,500 na individual na kabilang sa tinatawag na double o multiple registrants sa Dagupan City. Ibig sabihin, nakarehistro sila hindi lang sa Dagupan City, kundi sa 2 o higit pang bayan. At kung hindi tumalis ng COMELEC sa listahan, dito papasok ang tinatawag na flying voter o ang pagboto hindi lang sa isang lugar, bagkus sa mga lugar kung saan pa aktibong nakarehistro ang isang multiple registrant. To determine kung sino po yung mga quote-unquote flying voters. Para sa butante na si Mary Lou mula sa Barangay Bulosan, ang paglaban kontra flying voter ang isa sa mga dapat tutukan ng COMELEC sa nalalapit na eleksyon. Ay dapat talaga. Kasi yung mga flying voters na yan, hindi yan sila dapat na bumoto. Sinulatan na ng COMELEC ang lahat ng mga individual na tinanggal sa listahan. Napadala naman natin ng notice yung ating mga AFIS affected voters. So basically as of now, alam na po nila
na sila ay hindi makakaboto. Sa lalawigan ng Pangasinan, aabot sa may 3,000 multiple registrants ang sinulatan na rin ng mga election officer. Hindi natin inaalis yung possibility na gamitin nila yan, yung double record nila na makaboto. But mostly naman yan kasi magkakalayo. Yung iba is nasa southern part of the country, Visayas or NCR. So parang napaka-imposible din na makaboto sila ng 2 beses on election day dahil sa distance. Bukod sa multiple registration, kasama si sinailalim sa annotation ang listahan ng mga deceased o namatay ng mga botante. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Hiking adventure na abot kamay mo ang ulap, masusubukan sa Bakun, Benguet. Ating dayuhin sa report. Mga kapuso, hanap nyo ba ang abot kamay na ulap hiking adventure? Tara, dito sa Mount Tinglawan sa Bakun, Benguet. Kilala ito bilang Home of the God in Saking. May taas itong 1,943 meters above sea level. Bago magpunta sa summit, kailangan munang dumaan sa briefing sa jump-off point sa Barangay Sinakbat. Mula sa jump-off point, kailangang mag-hike ng 3 to 4 hours dahil ang trail nito ay aabot sa 13 kilometers papunta sa summit. Kilala rin ang Mount Tinglawan dahil sa sikat nitong Carrot Peak. Kung tatanungin niyo kung anong level ng difficulty, 6/9. Kasi na-compare ko siya nung nagpulag ako and mas mahirap sa pulag talaga kasi ako dito medyo konti yung tao at tas merong idle time para magpahinga. All in all, goods. Paalala ng mga lokal, siguraduhing malakas ang pangangatawan at mag-secure ng medical certificate bago umakyat sa Mount Tinglawan. Jarek Pasilyao, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, 21 days na lang, Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode nito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.